Walang acid reflux, walang hapdi sa sikmura, maayos ang pagkain, mahimbing ang tulog, tapos isang araw sa regular check-up, biglang sinabi ng doktor, maagang yugto ng cancer sa tiyan. Mapapahinto ka talaga at mapapaisip, bakit ako? Ganito kasi yan, ang stomach cancer, tahimik yan. Hindi siya biglang nagpapakita ng mga symptoms. Dahan-dahan lang siyang lumalaki sa mga taong feeling nila okay naman ako. Kaya ito, 5 uri ng tao na may pinakamataas ng risk. Una, yung may H. pylori infection pero hindi talaga natapos yung treatment. Ito yung bakterya na dahil sa mga ulcer. Kapag matagal na siya sa tiyan, nagbabago yung cells at pwedeng humantong sa cancer. Pangalawa, yung may acid reflux o ulcer pero inom lang ng inom ng gamot. Paminsan-minsan, pag gumaan yung pakiramdam, titigil. Kaya hindi tuloy naghihilom yung tiyan. Patuloy lang yung inflammation sa loob. Pangatlo, yung mahilig sa maalat, maasim, sunog o inihaw. Alam mo na, mga pagkaing nakakasira ng lining ng tiyan. Ito yung nagdudulot ng atrophic gastritis at intestinal metaplasia. Mga kondisyon na pwede talagang magtulak papunta sa stomach cancer. Pang-apat, yung may kamag-anak na nagkaroon ng cancer sa tiyan, mataas talaga ang risk nila. Mga 2 to 3 times dahil sa combination ng genes at lifestyle pattern sa pamilya. Pang-5, yung mga hindi nagpapa-endoscopy o regular check-up. Pag lumagpas ka na ng 40, kahit walang symptoms, may mga silent changes na pwedeng mangyari sa tiyan. Kung hindi ito nakikita ng maaga, doon magiging delikado. Kaya huwag mo nang hintayin na manghina yung katawan bago ka kumilos. Ang stomach cancer kayang iwasan kung maagang nadidiskubre at natutugunan. Kung meron kang ulcer, H. pylori o may family history ng stomach cancer, mag-comment o mag-message ka. Tutulungan kitang makakuha ng tamang gabay para maprotektahan ang kalusugan ng tiyan mo.